Sa tala ng pambansang alagad ng sining sa pagsasayaw na si Francisca Reyes Aquino, isang sayaw ang natanyag sa bayang may kawayan na halaw sa daslaw ng mga ahas. Ngayong gabi, ating bubuhayin muli ang sayaw na ito upang ialay sa maluwalhating amang Serafiko bilang pagbubunyi sa kasaganaang kanyang hinatid sa mga may kawayenyo at pasasalamat sa karangalang maging lunduyan ng pananampalatayang Kristyano sa Timog, Bulacan. Ngayong gabi, sa pinakamatandang parokya sa ilalim ng pamimintuho kay San Francisco de Assis, ating ipagbunyi ang pintakasi ng may kawayan at ibalik sa diwa ng bayan ang sayaw niyang nakagisnan, ang Polka Culebra. Sigawang palakpakan para sa Ministry of Action Song Interpreters Guild mula sa bayan ng Bulacan, Bulacan. Sa Bulacan, Bulacan pa sila. Dumayo pa sila ng may kawayan. So hindi sila mga sakristan.
Ipasimulan natin ang maringal na prosesyon ng mga santong Fransiskano ngayong gabi sa pamamagitan ng pagdarasal ng panalangin ng ating patrong San Francisco. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, gamitin mo akong kasangkapan ng iyong kapayapaan. Saan man may alitan, papagasikin mo ako ng pag-ibig. Sa may pagkukulang, kapatawaran. Sa may alinlangan, pananampalataya. Sa kasawiang palad, pag-asa. Sa kadiliman, liwanag. Sa kalungkutan, ligaya. O Panginoon, lobin mo nawang higit kong naisin ang umaliw kaysa aliwin, ang umunawa kaysa unawain, ang magmahal kaysa kamatay, ang pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang krus ni San Damiano. Pinangunguluhan ang ating prosesyon ng replika ng krus ni San Damiano. Habang nananalangin si San Francisco sa harapan ng krus na ito, ay narinig niya ang tawag ng Panginoon na muling itayo ang kanyang simbahan. Ang krus ay ipinahiram para sa prosesyong ito ni Dr. Marlon James Sales. Binubuhat ito ng mga kabataang lingkod ng sakramento, ang samahan ng mga altar servers ng parokya. Patriarka San Jose, amain ng Panginoon at patron ng Iglesia Universal. Espesyal ang debosyon ng mga Fransiskano kay San Jose. Sa kanila nagmula ang tradisyon ng pananalangin sa 7 hapis at tuwa ni San Jose. Sinasabing may 2 private Fransiskano na halos malunod noong araw sa karangalan ng Flanders. Para mas maano Sa bansang tinatawag ngayon ng Denmark. Nanalangin sila kay San Jose na nagpakita sa kanila para ihatid sila sa pangpang kapalit ng pagpapalaganap ng debosyon sa kanya. Tagapangalaga, pamilya ni Ginoong Frank Lawrence Palma. San Jose, Panalangin mo kami. San Miguel Arcangel, tagapagtanggol ng Orden Franciscana. Siya ang makalangit na tagapagtanggol ng simbahan at pinuno ng mga hukbo ng anghel sa langit. Mga Fransiskano ang nagpakala sa debosyon ng Kwaresma ni San Miguel, na tulad ng panahon ng Kwaresma bago ang Pasko ng muling pagkabuhay, ay panahon ng 40 araw ng pananalangin at pag-aayuno. Nagsisimula ito sa solemnidad ng Asunsyon sa ika-15 ng Agosto hanggang sa kapistahan ng mga Arkanghel sa ika-29 ng Setyembre. Tagapangalaga, pamilya ni Dr. Gerald Belza at ng yumaong Clarissa Gutierrez Belza.
San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Santa Clara de Montefalco, Monghang Agustina, nakasapi ng Tercera Orden. San Luis Ibaraki, sakristan at kasapi ng Tercera Orden at ang pinakabata sa mga martir ng Nagasaki. 12 taong gulang lamang ang Hapones na si Luis Ibaraki nang huliin siya sa Nagasaki kasama ng 25 iba pa, kabilang ang paring Kastilang si Pedro Bautista. Sa utos ng samurai at daimyo na si Toyotomi Hideyoshi, dahil sa pagkamuhi nito sa mga Kristiyano, pinahirapan muna sila nito bago ipapako sa krus at saksakan ng 2 sibat. Sa kanilang pagkamatay, mapanyuhan ang Kristyanismo sa Hapon. Tagapangalaga, pamilya mga yumaong Alfredo at Priscilla Martiliano. San Luis Ibaraki, ipanalangin mo kami. San Roque, kasapi ng Tercera Orden at patron laban sa mga salot at mga sakit na nakahahawa. Bagaman nagmula sa mayamang angkan, ipinamigay niya ang kanyang mga ari-arian upang mamuhay ng payak. Nang mahawa sa lumalaganap na peste sa Roma, siya ay mahimalang tinulungan ng isang aso na araw-araw nagdudulot sa kanya ng makakain. Itinuturing siyang patron laban sa mga salon at mga sakit na nakahahawa. Tagapangalaga, Zamora, SPPC. San Roque, ipanalangin mo kami. Kasama kong iilaw sa imahe ng San Roque ang mga mananayaw mula sa Zamora San Carlos Pastoral Council. Diyan lang. Oh, diyan lang. Kabilang yun.
Ayan na, umandar na. Santa Margarita de Cortona, penitente at kasapi ng Tersero Orden, patrona ng mga dalagang ina at mga taong pinararatangan ng kasinungalingan. Siya ay babaeng mapang-apid na namatayan ng lalaking kinakasama. Itinakwil siya at kanyang anak sa pagkadalaga ng mga magulang niya. Kaya't nagdesisyon siyang magbagong buhay at gumulit ang panahon sa penitensya bilang kasapi ng ikatlong orden ng mga Franciscano. Tagapangalaga, pamilya ng yumaong Teofista Cortez Pacheco. Kasamang iilaw ang Confraternita de San Pio de Pietrelcina ng parokya ng San Padre Pio, Bagumbong, Caloocan City. Need mga dumayo pa rin Santa pala. Margarita de Cortona, Galing, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa de Viterbo, dalagang kasapi ng Tersera Orden at patrona ng mga kabataang Franciscano. Dalagang nagmula sa mahirap na pamilya na sumapi sa ikatlong orden ng mga Franciscano at nangaral ng mabuting balita. Minsay may nakilala siyang mangkukulam. Upang mapagbagong buhay niya ito, tumayo siya sa ibabaw ng nagliliyab na siga at mula rito'y nangaral na hindi man lang napaso o nasunog. Tagapangalaga, pamilya ng yumaong Pedro Rubio at ni Ginang Armila Rubio. Santa Rosa de Viterbo, ipanalangin mo kami. Laki. Hindi pa, ang laki niya. Share ko lang. Ayan, sa harap mo mismo. San Luis de Francia, hari at patron ng Tersera Orden, at San Fernando, hari at kasapi ng Tersera Orden at patron ng mga inhinyero. Magpinsan sa ina ang dalawang haring ito na huwara ng tapat na pamumuhay para sa mga lingkod-bayan. Ayan, Si sa San harap mo. Fernando ay hari ng mga Kastila. Sa pamumuno niya, nagapi ng mga hukbong Kristiyano ang mga Muslim sa katimugan ng Espanya. Kaya sagisag niya ang espada at globo. Si San Luis ay hari ng Francia. Pinamunuan niya ang krusada ng mga Kristiyano sa Jerusalem upang mabawi ito mula sa mga dibinyagan. Siya ang nakatuklas at naguhi ng koronang tinik ng Panginoon sa Francia. Tagapangalaga, pamilya ng yumaong Santiago Sales Jr. at Ginang Marilu Sanggalang Sales. San Luis de Francia at San Fernando, ipanalangin niyo kami. Santa Isabel de Ungria, Reyna at Patrona ng Tersera Orden, Prinsesa sa Kaharian ng Ungria, na naging Reyna ng Thuringia, na ngayon ay nasa bansang Alemanya, matapos ikasal sa hari nito. Lingid sa kaalaman ng kanyang asawa,
dinadalhan ni Isabel ng tinapay ang mga mahihirap bilang pagtulad sa halimbawa ni San Francisco. Nang mahuli siya ng asawa na may bitbit na mga tinapay, himalang nagbagong anyo ang mga ito at naging rosas. Oh, magician. Tagapangalaga, pamilya ni Ginoong Mark Louis Palomares. Santa Isabel de Ungria, Ipanalangin mo kami. Santa Ines de Asis, kasapi at abades labas ang imahe ni Santa Ines de Asis, ang mag-iinang Ofreduccio na binubuo ng magkakapatid na Clara, Beatriz at Catalina, at ang kanilang inang si Ortolana ay maagang naakit sa Fransiskanismo. Nang itatag ni Santa Clara ang Segunda Orden, naging unang kasapi nito si Catalina na kinuha ang pangalang Ines o Agnes sa Latin. Sa tindi ng galit ng ama ni Clara at Ines dahil sa pagmumongga nila, pinatambangan niya ito upang sapilitang maiuwi sa kanilang bahay. Kinalaunan, naging abadesa ng mga Madres Clarisas si Ines. Tagapangalaga, pamilya ng mga yumaong Rosario Legazpi at Natividad Gallego. Santa Ines de Asis, ipanalangin mo kami. Santa Catalina de Bologna, kasapi ng Segunda Orden at patrona ng mga manlilikha ng sining. Buhat sa mariwasang angkan sa lungsod ng Bologna sa Hilagang Italia, ang dalagang si Catalina de Vigri. Sumapi siya sa isang pangkat ng mga monha na kinalaunan ay sumunod sa panuntunan ng Fransiskanismo. Naging abadesa nila si Catalina. Bukod sa pagdarasal, ginugol ni Catalina ang kanyang buhay sa sining. Marunong siyang tumugtog ng instrumento, magsulat, magpinta, gumuhit, manahi, at magsalita ng iba't ibang wika. Tagapangalaga, pamilya ni Bennett at Jean Castro at nina Alfredo Yo at Eden Ray Benaventura ng Barangay Atlag, lungsod ng Malolos. Santa Catalina de Bologna, ipanalangin mo kami. Santa Coleta di Corbi, reformadora ng Segunda Orden, tagapagtatag ng Orden ng mga Clarisas Colentinas at patrona ng mga nagdadalang tao. Malugod po namin ipinakikilala sa kanyang unang paglabas ang imahe ni Santa Coleta de Corbi. Matatanda na ang mga magulang ni Coleta. Ang ilaw ng karo niya. Buntis siya, kaya naman nang siya ay isinilang sa Corby sa Fransya, pinangalanan siyang Nicoleta. Or Balki. Bilang parangal kay San Nicolas na pinagdebosyonan ng kanyang mga magulang. Nang mapanaginipan niya si San Francisco, nagdesisyon siyang magmong. Sinasabing dahil sa kaamuan ng buhay ni Coleta, na ito pa siyang nakakasama sa pananalangin. Tagapangalaga, Ginoong Anacleto Talusig at pamilya. Santa Coleta de Corbi,
ipanalangin mo kami. Okay. Related talaga kay San Francisco yung mga story din nila. Santa Veronica Giuliani, kasaping mistika ng Segunda Orden sa sangay ng mga Capuchina. Ipinanganak siya sa ngalang Ursula Giuliani. Maaga siyang namulat sa buhay panalangin. Sumapi siya sa orden ng mga Madres Clarisas sa sangay ng mga Capuchina. Kinuha ang pangalang Veronica at naging abadesa nito matapos ang 3 dekada. Sa tindi ng kanyang pananalangin, madalas siyang makakita ng mga pangitain tungkol sa impyerno. Kinalaunan, tulad ni San Francisco, tinanggap ni Veronica ang mga sugat ni Kristo sa kanyang mga kamay, paa, tagiliran at ulo. Tagapangalaga pamilya ni Ginoong Gino Araniego. Galing. Santa Veronica Giuliani, Ipanalangin mo kami. Bakit siya napapanito dito? San Benito El Moro, kasabing di pari ng unang orden at Ito, unang meron silang mga Afrikano sounds na naman. opisyal na naging Tinutulak santo. yung mga pang-fiesta Siya na ano, ay tambol. hermano lego ng unang orden ni San Francisco. Anak siya ng mga Afrikano na ginawang alipin sa Timog, Italia. Dahil alipin ay Medyo hindi maliit siya lang yung karo niya. natutong magbasa at magsulat. Ang bansag na Moro ay ginagamit sa Italia noon araw para sa mga taong maitim ang balat. Matapos magtrabaho bilang pastol, pinasok ni Benito ang buhay relihiyoso. Una, bilang ermitanyo at sa kinalaunan, bilang kasapi ng unang orden ni San Francisco. Tagapangalaga, pamilya ng yumaong Santiago Sales Jr. Daming at ano ni Marilu Santiago Sanggalang Sales. Sales. San Benito El Moro, ipanalangin mo kami. At saka pinanatili ng family niya yung ano. San Pascual Bailon, kasabing Oo. di pari ng Ito may Primera sarili silang Orden. sakristan sa harap ng karo. Isa ring hermano lego o kasabing di pari ng unang orden ni San Francisco. Pastol mula sa mahirap na pamilya. Tinangka niya na umanib sa mga Franciscano, ngunit May mga nabigo sumasayaw sa din na yan unang sa harap. pagkakataon. Parang step-step lang. Muli niya itong sinubukan at mapalad na Right. nakapasok bilang Left. kusinero, Pero meron tagahingi ng limos, sinusunod na at rhythm. tagapagdala ng makakain sa mga mahihirap. Ginugol niya ang kanyang panahon sa pagsamba sa Panginoon sa Santisimo Sakramento at sinasabing sa sobrang galak niya sa harapan nito ay animoy nagsasayaw siya. Sumasayaw siya Dito sa sound. nagmula ang kanyang palayaw na bailon na ang ibig sabihin sa Kastila ay palasayaw. Tagapangalaga parokya ni San Pascual Bailon at pambansang dambana ng mahal na Birhen ng Salambao o Bando, Bulacan. Parokyang apo ng May Kawayan na nagsarili noong taong 1753. San Galing, Pascual Bailon, ipanalangin mo kami. Kapiling po natin sa gabing ito ang mga mananayaw mula sa bayan ng Obando. Mga buntis na yun. Lubos po ang pasasalamat ng parokya ni San Francisco sa parokya ni San Pascual Bailon sa bayan ng Obando, Bulacan. Bandoy. Mabando nga, saan ba sumasayaw? Isang masigabong palakpakan para kay San Diego de Alcala, patron ng mga kasaping di pari ng Primera Orden. Sa loob ng unang orden ng mga Franciscano ay mayroong mga kasaping pari at di pari. Itong huli ay tinatawag na Hermanos Legos. Si San Diego de Alcala ang pinakaunang Hermano Lego na naging santo. Sagisag niya ang krus, tanda ng pag-akap niya sa pagpapakasakit ng Panginoon at ang lalagyan na gamit niya sa pagpupuslit ng mga tinapay mula sa kumbento para ipamigay sa mahihirap. Nang mahuli siyang nagpupuslit, di malang naging mga bulaklak ang mga tinapay na dala niya. Pareho din. Tagapangalaga, pamilya ni Ginoong Robin Andrew Feliciano
ng lungsod ng Valenzuela. San Diego de Alcala, Ipanalangin mo kami. gayon din ang lubos na pasasalamat ng parokya ni San Francisco ng Assisi, lungsod ng May Kawayan, May pinamimigay. sa parokya ni San Diego de Alcala, pulo, lungsod ng Valenzuela. May pinamimigay, tinapay. Bait naman nila. Saludo. San Bernardino de Magiging Siena, rosas. Magiging rosas kasaping pari yan. ng Primera Orden Flowers for you. at tagapagpalaganap sa debosyon sa mahal na ngalan ni Jesus. Galing. Kilala siya sa kanyang debosyon Uy. sa banal na pangalan ni Jesus, na siya ring pangunahin niyang sagisag na makikita sa daglat na IHS. Ang mga titik na ito ay nangangahulugang Jesus Hominum Salvator, o si Jesus ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Masigasig at popular na tagapangaral si San Bernardino sa mga lansangan ng Italia. Ipinauunawa niya sa mga tao ang mga mahigpit na katuruan ng simbahan tungkol sa moralidad. Tagapangalaga, pamilya ni Ginoong Jason Alfaro ng lungsod ng Valenzuela. Dayo San rin talaga. Bernardino de Siena, Ipanalangin mo kami. Hindi pala siya yung mga San Juan de mga Capistrano, taga may kawayan lang. kasabing pari ng Primera Orden, sundalong santo at patron ng Inimbita na talaga nila yan. lingkod sa sandatahang Malamang lakas. sa malamang. Kasi piyesta ng San Francisco eh. Kilala sa kanyang unang paglabas, Oo. ang Oo. imahe ni San Juan de Capistrano. Ipinanganak siya sa karangyang India, nakapag-aral ng batas at naging gobernador ng Perugia. Sa Italia, nang magkaroon ng digmaan, kinakailangang mamagitan ni San Juan. Subalit binihag siya ng magkalaban at ipinakulong siya. Sa kulungan siya nagsimulang mag-aral tungkol sa Diyos. Nang makalaya ay pinasok ni Juan ang Franciscanismo. Naging disipulo siya ni San Bernardino de Siena at naging mahigpit na inquisidor. Noong si Juan ay 70 taong gulang na, pinamunuan niya ang isang krusada laban sa mga Muslim. Pangalaga, pamilya ni na Ginoong Alex at Ginoong Arnel Apeña Jr. San Juan de Capistrano, ipanalangin mo kami. San Pedro de Alcantara, kasaping pari ng Primera Orden. Pari siya sa unang orden ng mga Fransiskano, isa sa mga pinakamahalagang reformador ng orden at magaling na mangangaral at tagapagpakumpisal. Siya ang tagapayo at kumpesor ni Santa Teresa ng Avila, ang reformadora ng mga Carmelita at unang babaeng pantas ng simbahan. Kilala siya sa kanyang pag-akap sa kahirapan at payak na pamumuhay bilang pagtulad sa kanyang espiritual na amang si San Francisco de Assis. Tagapangalaga, parokya ni San Pedro de Alcantar. Tagapangalaga, parokya ni San Pedro de Alcantara ng Taal, Bukawi. Ang laki ng Parokyang karo din apo yan. Ang laki ng karo. ng parokya ni San Francisco de Assis na itinatag noong 1974. San Pedro de Alcantara, ipanalangin mo Mo kami. kami. Isang masigabong palakpakan po para sa parokya ni San Pedro Alcantara mula sa Taal, Bukawi, Bulacan. San Pio de Pietrelcina, kasaping paring Kaputsino ng Primera Orden. Pari mula sa sangay ng mga Kaputsino ng mga Fransiskano na tumanggap ng stigmata o ang mga sugat sa kamay na tulad ng sa Panginoong Hesukristo. Maraming kaso ng pagpapagaling at paghihim ang sinasabing ginawa niya kahit noong buhay pa siya. Ang lugar na kanyang pinaglibingan sa San Giovanni Rotondo
ay isang popular na destinasyon ng pamamanata. Tagapangalaga, pamilya ni Ginoo at Ginang Catalino Abacan. San Pio de Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. Panalangin mo kami. San Crispin de Viterbo, kasaping lipari ng Cappuccino ng Primera Orden. Malugod po naming ipinakikilala sa kanyang unang paglabas ang imahen ni San Crispin de Viterbo. Noong sanggol pa lamang si Oo nga eh. Pietro Fioretti Ang daming ay first time inihandog na ano, siya Karo. ng kanyang nanay sa mahal na birhen at lumaking madasalin at maalam sa buhay ng Laki mga din. santo. Matapos makapanood ng isang prosisyong Franciscano, umapi siya sa mga Cappuccino at kinuha niya ang pangalang Crispin. Namuhay siya ng payak bilang hardinero at manghihingi ng limos. Naging tagapayo rin siya ng mga kardinal at ng mismong Papa Clemente XI na humanga sa kanyang kabanalan. Tagapangalaga, pamilya ni Ginoong Alex Cunanan ng Quezon City. San Crispin de Layo. Viterbo, ipanalangin mo kami. Dumayo pa sila sa may Kawayan, Bulacan. San Bernardo, Okay, pick up. San Berardo de Carbio, kasaping pari ng Primera Orden at pinakaunang Franciscano na naging martir. Malugod po naming ipinakikilala sa kanyang unang paglabas ang imahe ni San Berardo de Carbio. Oh, ganda. Si Fray Berardo kasama ng 4 na iba pa itinala ni San Francisco sa Andalusia sa katimugan ng bansang ngayon kilala bilang Espanya para magmisyon. Do'y binihag sila ng mga Muslim at ibinilanggo sa hilaga ng Afrika. Palalayain na sana sila Merong tao sa taas kung ng mga carro. ngakong di na muling Nag-aano mangangaral. ng insenso. Ngunit hindi sila pumayag. Dahil dito, pinagtataga sila. Si San Berardo ang naging unang martir ng Orden Franciscana. Siya at ang kanyang mga kasama ang naging inspirasyon ng isang batang Portuges para maging Franciscano. Nakilala natin ngayon bilang si San Antonio de Padua. Tagapangalaga, Engineer Patrick Capiral at pamilya ng yumaong Reynaldo Capiral. San Berardo de Carbio, ipanalangin mo kami. Dami rin pala. San Fidel de Sigmaringa, kasaping pari at martir ng Primera Orden sa sangay ng mga Cappuccino at patron ng mga abogado. Mula siya sa bayan ng Sigmaringa sa Alemanya. Bagaman nagtapos sa pag-aabogado at naging manananggol, nilisan niya ang profesyong ito para sumapi sa orden ng mga Franciscanong Cappuccino. Naging masigasig siya sa pangangaral at pagkakawang gawa, bagay na ikinagalit ng mga sektang protestante na noon ay lumalaganap sa Europa. Hinambalos siya ng mga ito at pinagtataga ng espada hanggang sa mabasag ang kanyang bungo. Grabe. Nalagutan siya ng hininga, ilang saglit matapos ihinging sa Diyos ng kapatawaran ang mga gumawa sa kanya ng kasalanan. Tagapangalaga, pamilya ni Ginoong Jefferson Fernando ng Malabon. San Fidel de Sigmaringa, ipanalangin mo kami. San Maximiliano Maria Colbert, kasabing pari at martir ng Primera Orden sa sangay ng mga conventual at patron ng mga bilanggo. Malugod po namin ipinakikilala sa kanyang unang paglabas ang imahe ni San Maximiliano Maria Colbert. Nung bata pa si Raymond Colbert, nagpakita sa kanya ang mahal na birhen at binigyan siya ng 2 korona
isang kulay puti na sagisag ng kabanalan at isang kulay pula na sagisag ng pag-aalay ng buhay. Nang maging Fransiskano, kinuha niya ang pangalang Maximiliano Maria at naging mabuting pari. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, dinakip si Maximiliano ng mga Nazi at kinulong sa concentration camp ng Auschwitz, kung saan siya gutom at inuhaw. Doon ay may kasamahang preso si Maximiliano na napili ng mga Nazi para tayin. Buong tapang na nagpresenta si Maximiliano para humanili sa kasamahan. Pinatay si Maximiliano ng mga Nazi sa bisperas ng kapistahan ng Asunsyon noong 1941. Tagapangalaga, Ginoong Arvin Joseph Reyes at pamilya ng Bukawe, Bulacan. San Maximiliano Maria Colbe. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo de Brindisi, kasaping pari ng Primera Orden sa hanay ng mga Kaputsino at pantas ng simbahan. Malugod po naming ipinakikilala sa kanyang unang paglabas ang imahe ni San Lorenzo de Brindisi. Sina ang pinakahuling Fransiskano na naging pantas ng simbahan sa taguring Doktor Apostoliko. Nakapagsasalita si San Lorenzo ng Italiano, Latin, Espanyol, Frances, Aleman, Tseko, Hebreo at Griego, kung kaya't nakilala siya bilang magaling na mangangaral laban sa paglaganap ng protestantismo sa maraming bahagi ng kanluran at gitnang Europa. May mahigit kumulang na 800 sermon si San Lorenzo na hanggang ngayon ay maaari pang mabasa. Tagapangalaga, Ginoong Vincent Galileo Luis ng Lolomboy, Bukawe. San Lorenzo de Brindisi, Ipanalangin mo kami. San Antonio de Padua, kasaping pari ng Primera Orden at pantas ng simbahan. Isa siya sa mga pinakasikat at pinipintuhong santo ng simbahan na pintakasi sa paghahanap ng mga nawawalang kagamitan at itinuturi na doktor evangeliko. Ipinanganak sa Portugal, ngunit nangaral sa Padua sa Hilagang Italia. Ang kanyang galing sa pagsasalita, kaalaman sa banal na kasulatan, at mabuting pamumuhay ang nagpatanyag sa kanya. Isa sa mga sikat niyang himala ay noong tinangkanyang mangaral sa lungsod ng Rimini. Ayaw siyang pansinin ng mga dibinyagan, kaya't nangaral siya sa pampang ng tubig, kung saan pulupulutong na mga isda ang lumapit upang makinig. Tagapangalaga, Pamilya Carlos. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. San Buenaventura, kasaping kardinal ng Primera Orden at pantas ng simbahan. Kardinal, propesor, at unang Fransiskano na naging pantas ng simbahan sa taguring Dr. Serafico. Siya ang itinuturing na ikalawang tagapagtatag ng Orden Fransiskana na tumipon at nagsaayos sa mga pangunahing teksto tungkol kay San Francisco. Ang ngalan niyang Buenaventura ay nangangahulugang mabuting kapalaran. Sinimulan niya itong gamitin noong siya'y 4 na taong gulang matapos siyang mapagaling mismo ni San Francisco at sambitin nito na kay buti ng magiging kapalaran ng batang kanyang napagaling. Tagapangalaga, pamilya ng Yumaong Santiago Sales Jr. at ni Ginang Marilu Sanggalang Sales. San Buenaventura, ipanalangin mo mo kami. kami. Santo Domingo de Guzman,
kaibigan ni San Francisco at tagapagtatag ng Orden ng mga Dominikano. Ayon sa tradisyon, nagkakilala ang dalawang santo sa ikalawang pagbisita ni Santo Domingo sa Roma noong 1216. Kapwa nila hinihiling sa Papa na aprubahan ang kani-kaniyang orden na itinatag nila, ang Orden de Pecadores, na mas kilala sa tawag na Dominikano, at ang Orden de Frailes Menores o mga Franciscan. Ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang orden na ito ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Tagapangalaga, pamilya ni Ginoo at Ginang Ronaldo Dionisio. Santo Domingo de Guzman, Ipanalangin mo kami. Santa Clara de Assis, kaibigan ni San Francisco at tagapagtatag ng Segunda Orden. Mula sa mayamang pamilya, naakit siya sa tawag ni San Francisco sa buhay ng kalinisan, kahirapan at pagsunod. Gabi ng linggo ng palaspas, nang napagdesisyonang isuko ang buong buhay niya sa Diyos. Tinagpo niya si San Francisco at nagpaputol ng buhok, tanda ng paglayo niya sa mundo. Sinubukan ng kanyang ama na kumbinsihan siyang bumalik sa karangyaan, ngunit siya ay nabigo. Sa tulong ni San Francisco, itinatag niya ang Segunda Orden ng mga Madres Clarisas, alinsunod sa mga prinsipyo ng Franciscanismo. Noong siya ay matanda na, nilusob ng mga dibinyagan ang kanyang kumbento, kaya tinanghal niya ang banal na Santissimo upang itaboy ang mga ito. Tagapangalaga, Hulo SPPC. Santa Clara de Assis, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de los Ángeles, Reyna at Patrona ng Orden Franciscana, hango ang taguri ng devosyong ito mula sa simbahan ng Nuestra Señora de los Ángeles sa Assis, kung saan nakatayo ang kapilya ng Porsyungkula. Dito sa kapilang ito na unawaan ni San Francisco ang misyon niya sa buhay, at dito itinatag ang Orden Franciscana. Dito rin sa simbahan ng Nuestra Señora de los Ángeles, sa kapilang tinatawag na Transito, pumanaw si San Francisco de Assis noong taong 1226. Bagamat ipinakikilala natin ang Birhen ngayon, ang imahe niya ang siyang lulugar sa hulihan ng prosesyon bilang pagbibigay-pugay kay Maria, ang ina ng Diyos at ang pinakadakila sa lahat ng mga santo. Tagapangalaga, parokya ni San Francisco de Assis at Hermandad ng Nuestra Señora de los Ángeles ng lungsod ng Maykawayan. Nuestra Señora de los Ángeles, ipanalangin mo kami. Sana mabasbasan tayo. San Francisco de Assis, serapikong ama ng Orden Franciscana at mahal na patron ng lungsod ng Maykawayan. Ang pinakamamahal na pundador ng Orden Franciscana, ang grupo ng mga relihiyoso na nagtatag sa bayan at parokya ng Maykawayan noong taong 1578. Anak ng mayayamang negosyante ng tela sa Assis, sa gitnang Italia. Iniwan ni Giovanni de Bernardone ang lahat ng kanyang yaman matapos makilahok sa digmaan ng Perugia
at makakilala ng isang mahirap na ketongin. Sa pagwawaksi niya sa kanyang buhay, hinubad niya ang kanyang damit sa liwasan at isinauli ito sa kanyang ama. Dito na nagsimula ang kanyang buhay na iniukol sa kahirapan, kalinisan at pagkamasunurin. Ang May Kawayan ang pinakamatandang parokya sa Pilipinas. Iwang natin ang ating ika-45 anibersaryo. Tagapangalaga, Pamilya Alarilla. Amang San Francisco de Assis, patron ng May Kawayan. Ipanalangin mo kami. Viva San Francisco! Viva San Francisco! Viva! Viva San Francisco! Viva!